Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa hangganan ng katapatan at magbubunyag sa pinakatatagong mga lihim? Sinasabi nila na ang pinakadakilang kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa tibay ng pusong handang ipaglaban ng tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sariling kapahamakan. Ngayong gabi, samahan ninyo kaming pakinggan ang kwento ni Diwa, isang simpleng babae na papasukin ang isang mundo ng karangyaan kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na lason at ang buhay ng isang inosenteng anghel ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Nakatayo sa labas ng napakalaking bakal na tarangkahan ng Villa Esmeralda, hindi mapigilan ni Diwa na mamangha. Ang disenyo nito ay tila hinango sa mga lumang pelikula, maringal, matayog, at nagpapahiwatig ng kapangyarihang matagal nang nakatayo sa likod nito. Sa isip niya, nagdasal siya, para ito sa pamilya ko, para sa kinabukasan naman nila. Iyon ang tanging mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili para palakasin ang kanyang loob. Bumukas ang tarangkahan ng walang anumang ingay, tila isang paanyaya sa isang mundong ibang-iba sa kanyang pinagmulan. Habang dahan-dahang tinatahak ng sinasakyan nilang kotse, ang mahabang daanan na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman, lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Diwa. Ang mansyon sa dulo ng daan ay hindi lang malaki. Ito ay isang palasyo. Kulay puti ang mga pader nito at ang mga bintanang salamin ay kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit sa halip na makaramdam ng paghanga, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Pagbaba niya ng sasakyan, isang mayordoma na nasa edad, 50 na ang sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaki na nakatayo malapit sa bintana ng malawak na silidaklatan. Iyon si Sir Kyle Del Mundo. Mas gwapo ito sa personal kaysa sa mga litratong nakita niya sa internet. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may tindig na nagpapakita ng awtoridad. Ngunit ang mga balikat nito ay tila binibigatan ng isang problemang hindi nakikita. Nakatitig ito sa isang silver na picture frame sa kanyang mesa at sa paraan ng pagtingin niya rito, alam ni Diwa na ang babaeng nakangiti sa larawan, ang yumaong si Liwayway Del Mundo, ay ang buong mundo para sa kanya. Nakaramdam si Diwa ng awa. Sumunod ka sa akin. Ang malamig na tinig ng mayordoma ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumango lamang si Diwa at mabilis na sumunod. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila umiyesyo sa katahimikan ng buong bahay. Ang mga dingding ay napapalamutian ng mga mamahaling pinta at ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa bahay na kinalakihan niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, walang init, walang pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Sa dulo ng pasilyo, sa isang salas na may tanawin ng malawak na hardin, nakaupo ang isang babae. Siya si Amaris Castillo, ang bagong asawa ni Kael. Napakaganda niya. Perpekto ang kutis, alon-alon ang buhok, at suot ang isang mamahaling bestida na bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Ngumiti ito nang makita sila. Isang ngiting matamis, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw na pala si Diwa, sabi ni Amaris. Ang boses ay kasing lambing ng sutla, ngunit may diin sa bawat salita. I trust that you are competent. Marami kang gagawin dito, at ayoko sa lahat ay ang pabaya sa trabaho. Makakaasa po kayo, ma'am. Mabilis na sagot ni Diwa, bahagyang yumuko. Tumayo si Amaris at lumapit sa kanya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Good. Isang bagay lang ang tatandaan mo, at ito ang pinakaimportante sa lahat. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang lahat ng gawain sa bahay na ito ay sakop mo
maliban sa isa. Ako at ako lamang ang maghahanda ng gatas para sa anak ko, si Sinag. Maliwanag ba? May kung anong kumirot sa dibdib ni Diwa. Anak ko? Hindi ba't anak yun ni Sir Kael sa kanyang unang asawa? Ngunit isinantabi niya ang tanong. Oo po, ma'am. Maliwanag po. Pagkatapos ng ilang tagubilin, inihatid na rin si Diwa sa nursery. Ito ang pinakamagandang kwarto ng sanggol na nakita niya. Ngunit tulad ng buong bahay, malamig at tahimik ito. Sa loob ng isang magarang kuna, nakahiga si Baby Sinag. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Sa unang tingin, isa itong perpektong sanggol. Maputi, may mahahabang pilikmata at kamukhang-kamukha ng mga larawan ng yumaong si Liwayway. Ngunit nang buhatin niya ito, nagulat siya. Napakagaan ng bata para sa edad nitong 7 buwan. At nang imulat nito ang mga mata, imbis na kuryosidad ng isang sanggol, ang nakita ni Diwa ay isang malalim na kalungkutan. Isang kalungkutang hindi nararapat sa isang musmos na anghel. Hinaplos ni Diwa ang malambot nitong pisngi. Ang balat nito ay mas malamig kaysa sa normal. Walang sigla, walang gana. Tila isang manikang unti-unting nawawalan ng buhay. Sa sandaling iyon, isang malakas na proteksyon ang umusbong sa puso ni Diwa. Isang pangakong hindi niya binigkas. Aalagaan kita. Lumipas ang maghapon sa isang iglap. Ginawa ni Diwa ang lahat ng kanyang mga gawain nang may kasipagan. Ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik kay Sinag. Sa bawat pag-iyak ng bata, na halos walang tunog, sa bawat pagtanggi nito sa bote ng gatas na inihanda ni Amaris, lalong tumitindi ang kanyang pag-aalala. Gabi na, at nasa kanyang maliit na silid na si Diwa. Hindi siya mapakali. Lumapit siya sa bintana upang magpahangin na may tanawin sa isang bahagi ng hardin. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang mga anino sa ibaba. At doon, sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya sila. Si Amaris at ang trooper na si Lino. Nakatayo sila ng napakalapit sa isa't isa. Nagsasalita ng pabulong. Hindi marinig ni Diwa ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang kanilang mga kilos ay sapat na. May tensyon sa kanilang pagitan. May ipinapaliwanag si Amaris, gumagalaw ang mga kamay nito nang may pagmamadali. Si Lino naman ay nakikinig ng maigi, bago dahan-dahang tumango. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi sila mukhang amo at empleyado lang. Mukha silang dalawang taong may itinatagong malalim na sikreto. Mukha silang mga kasabwat. Biglang lumingon si Amaris sa direksyon ng mansyon at mabilis na nagtago si Diwa. Sa likod ng kurtina, ang puso niya'y kumakarera. Hindi siya nakita nito, ngunit ang titig na yon, malamig, matalim, at puno ng kalkulasyon, ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa gabing iyon, naintindihan ni Diwa. Ang lamig na bumabalot sa Villa Esmeralda ay hindi nagmumula sa marmol na sahig o sa matataas na pader nito. Nagmumula ito sa mga taong nakatira sa loob nito. Kinabukasan, nagising si Diwa na may bigat sa kanyang dibdib. Ang imahe ni na Amaris at Lino na nag-uusap sa dilim ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng pag-aalala lamang. Isa na itong pagdududa na may malalim na ugat. Bawat kilos ni Amaris ngayon ay tila may dalang kahulugan. Bawat ngiti nito ay parang isang maskara. Sinimulan ni Diwa ang kanyang mga gawain, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay mas alerto kaysa dati. Noong bandang umaga na, narinig niya ang mahinang iyak ni Sinag mula sa nursery. Alam niyang oras na para sa gatas ng bata. Nagkunwari siyang nagwawalis sa pasilyo malapit sa master's bedroom. Dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Amaris. Mula sa maliit na siwang, natanaw ni Diwa ang ginagawa nito. Gaya ng sinabi nito, siya lamang ang naghahanda.
Maingat niyang isinalin ang mainit na tubig sa bote. Sinukat ang gatas na formula at inalog ito. Isang normal na proseso na ginagawa ng sinumang ina. Ngunit pagkatapos, lumingon si Amaris sa paligid, tila tinitiyak na walang nakatingin. Mula sa bulsa ng kanyang roba, may kinuha siyang isang maliit na bote na walang anumang etiketa. Binuksan niya ito at maingat na nagpatak ng ilang likido sa loob ng tupon bago ito muling isara. Ang lahat ng iyon ay ginawa niya ng wala pang 5 segundo. Napatigil sa paghinga si Diwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ano ang laman ng botelyang yon? Bakit kailangang ilihim? Ang mga tanong na yon ay lalong nagpahirap sa kanyang kalooban nang makita niya ang sumunod na eksena. Kinuha ni Amaris ang bote at pumasok sa nursery na may matamis na ngangiti na para bang siya ang pinakamapagmahal na ina sa buong mundo. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ang mahinang iyak ni Sinag ay naging isang sigaw ng pagtutol bago ito tuluyang humina at naging ungol na lamang. Maya-maya, lumabas si Kael mula sa kanyang silid-aklatan. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Pumasok siya sa nursery. Sumilip muli si Diwa. Nakita niya si Kael na buhat-buhat si Sinag. Sinusubukang patawanin ito. "Hey little champion, smile for daddy please." Pakiusap ni Kael. Ang boses ay malambing ngunit puno ng sakit. Ngunit si Sinag ay nakatingin lamang sa kawalan. Ang mga mata ay mapungay at walang buhay. Ni hindi nito sinubukang abutin ang daliri ng kanyang ama. Kitang-kita ni Diwa ang pagbagsak ng mga balikat ni Kael, ang pagkawala ng pag-asa sa kanyang mga mata. Muli niyang ibinalik ang sanggol sa kuna, hinalikan ito sa noo, at lumabas ng kwarto nang hindi tumitingin kahit kanino. Ang bigat na dinadala ng lalaki ay halos maramdaman ni Diwa. Hindi na nakatiis si Diwa. Puno ng tapang, lumapit siya kay Amaris na palabas na rin ng nursery. "Ma'am, kung okay lang po, baka po gusto ninyong subukan na ako naman ang magpadede kay Sir Sinag. Baka po sa akin ay ganahan siya." Biglang nag-iba ang anyo ni Amaris. Ang kanyang matamis na ngiti ay naglaho, napalitan ng isang matalim na tingin. "Ano ang sinabi mo?" Ang boses nito ay malamig at may halong pagbabanta. "Sinabi ko na sa'yo, Diwa. Ako lang. Huwag mong susubukang pakialaman ang trabaho ko bilang ina. Isa ka lang katulong." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Diwa, ngunit hindi yon ang mas masakit. Ang mas masakit ay ang makitang lalong nanghihina si Sinag sa bawat oras na lumilipas. Kinahapunan, habang nasa labas, sina Amaris at Kael para sa isang business meeting, naatasan si Diwang maglinis ng kanilang silid. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Habang nag-aayos ng mga gamit, ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap. Sa wakas, sa loob ng basurahan sa ilalim ng vanity table ni Amaris, nakita niya ito. Ang maliit na botelya na walang etiketa. Halos wala na itong laman. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang dinadampot ito. Maingat niyang ibinalot sa panyo at itinago sa kanyang bulsa. Ito ay isang pisikal na ebidensya. Bago matapos ang araw, nang muling maghanda ng gatas si Amaris, sinadya ni Diwa na maglinis malapit sa kusina. Pagkatapos ihanda ang bote, tinawag ng mayordoma si Amaris dahil may tawag ito sa telepono. Naiwan ang bote sa ibabaw ng mesa. Ito na. Mabilis na kumilos si Diwa. Kumuha siya ng isang maliit at malinis na lalagyan na lagi niyang dala para sa kanyang alkohol. Lumingon siya sa paligid. Nang makitang walang tao, maingat niyang binuksan ang tsupon at isinalin ang kaunting-kaunting gatas mula sa bote ni Sinag. Isinara niya itong muli ng mahigpit at ibinalik sa kanyang bulsa. Isinara niya ang tsupon ng bote at ibinalik ito sa eksaktong pwesto kung nasaan ito kanina. Sakto. Pagbalik ni Amaris, kinuha nito ang bote at dinala sa nursery. Sa kanyang silid ng gabing iyon,
Tinitigan ni Diwa ang maliit na lalagyan na may lamang gatas. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang posibleng katibayan ng isang karumal-dumal na krimen. Natatakot siya. Paano kung magkamali siya? Paano kung mapagbintangan siya? Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang walang buhay na mga mata ni Sinag. Hindi siya maaring magkamali. At hindi na siya maaring manahimik na lang. Hawak ni Diwa ang maliit na bote ng gamot at ang lalagyan na may sample ng gatas. Ito ang mga ebidensya niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mga ito sa liwanag ng buwan mula sa kanyang bintana, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Hindi sapat ang mga ito kung huli na ang lahat para kay Sinag. Bawat araw na lumilipas, bawat bote ng gatas na ipinaiinom ni Amaris ay tila isang hakbang papalapit sa isang trahedyang hindi na mababawi. Hindi na siya maaaring maghintay. Kailangan niyang gumawa ng paraan. At sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong mapanganib, ngunit kailangan niyang subukan. Kinabukasan, sa oras ng pagpapadede kay Sinag sa umaga, handa na si Diwa. Sa isang maliit at bihirang gamiting pantry sa kabilang dulo ng mansyon, palihim siyang naghanda ng sarili niyang bote ng gatas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang sinusukat ang formula at tubig. Tinitiyak na tama ang lahat. Para sa kanya, ang bote na hawak niya ay hindi lang gatas. Ito ay pag-asa. Itinago niya ito sa ilalim ng mga malinis na basahan sa kanyang dalang cart. Pumunta siya sa pasilyo malapit sa nursery. Ang puso niya'y dumadagundong sa bawat hakbang. Gaya ng dati, nakita niyang lumabas si Amaris sa kwarto nito, dala ang inihandang gatas para kay Sinag. Naghihintay si Diwa ng kanyang pagkakataon ng kahit anong milagro na magbibigay sa kanya ng ilang segundong kailangan niya. At ang milagro ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. "Yes, of course, attorney. I'll take this." Narinig niyang sabi ni Amaris sa kausap nito. Ang boses ay seryoso. Ipinatong nito ang bote ng gatas ni Sinag sa isang maliit na mesa sa pasilyo at pumasok sa silid-aklatan para sa privacy. Ito na. Isang malalim na hininga. Mabilis na lumingon si Diwa sa paligid. Walang tao. Tinulak niya ang kanyang cart papalapit sa mesa. Sa isang kilos na mas mabilis pa sa tibok ng kanyang puso, kinuha niya ang bote na may lason at ipinalit ang malinis na gatas na inihanda niya. Itinago niya ang bote ni Amaris sa ilalim ng mga basahan. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng 3 segundo. Pagbalik niya sa kanyang pwesto, sakto namang lumabas si Amaris mula sa silid-aklatan, mukhang iritado sa kanyang narinig sa telepono. Kinuha nito ang bote ni Diwa, at walang kamalay-malay na pumasok sa nursery. Sumunod si Diwa, nagkunwaring may kukunin. Nakatayo siya sa may pintuan, pinapanood ang eksena. Inilapit ni Amaris ang tsupon sa bibig ni Sinag. Inaasahan ni Diwa ang dati ng pagtanggi ng bata, ang pag-iyak, ang pagwawala. Ngunit iba ang nangyari. Sa unang pagkakataon, hindi itinulak ni Sinag ang bote. Sa halip, sinubukan niya itong sunggaban. Nang maramdaman niya ang malinis na daloy ng gatas, nagsimula siyang sumuso ng may pananabik na hindi pa nakikita ni Diwa kailanman. Sunod-sunod, walang tigil. Ang mga maliliit niyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa bote. Isang milagro. Napakagatlabi si Diwa upang pigilan ang isang hikbi ng tagumpay at awa. Maging si Amaris ay nagulat. Nakakunot ang noo nito habang pinapanood ang bata. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Maya-maya pa, habang papalabas si Kyle sa kanyang opisina, natigilan siya sa may pintuan ng nursery. Nakita niya ang kanyang anak na masiglang umiinom ng gatas. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatulog ito ng mahimbing, isang payapang tulog na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngingiti ang unti-unting sumilay sa pagod na mukha ni Kael. Isang tunay, magaan na ngiti.
Lumapit siya kay Amaris at marahang hinaplos ang balikat nito. You see? He's getting better. You're doing a great job, Amaris. Thank you. Tumango lang si Amaris, isang pilit na ngiti ang ibinigay kay Kael. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Sinag, puno ng pagtataka at suspetsa. Nang makaalis na si Kael, dahan-dahang ibinaba ni Amaris ang natutulog na si Sinag sa kuna. Tumayo ito at dahan-dahang humarap kay Diwa na nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang pagtataka sa mukha ni Amaris ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding lamig. Pinagmasdan niya si Diwa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ng dalaga. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng yelo. Bawat salita ay tila isang patalim. May ginawa ka bang hindi ko alam, Diwa? Nakatitig si Diwa sa mga mata ni Amaris. Ang tanong nito ay hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang akusasyon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga at panatilihin ang isang inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha. Pipo, hindi ko po maintindihan, ma'am. Sagot niya. Sinadyang gawing bahagyang nanginginig ang kanyang boses para ipakita ang pagkagulat, hindi ang takot. Wala po akong ginagawang masama. 1 segundo, 2, 3 segundo silang nagkatitigan. Si Diwa na may hawak na katotohanan, si Amaris na may hawak na kapangyarihan. Tila isang buong buhay ang lumipas sa katahimikang yon. Sa huli, si Amaris ang unang bumitaw. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Siguro nga, baka nagkakamali lang ako, sabi ni Amaris. Ang boses ay bumalik sa pagiging matamis, ngunit ngayon ay may halong lason. Magpatuloy ka na sa iyong trabaho. Tumango si Diwa at mabilis na tumalikod. Ramdam pa rin ang mga mata ni Amaris na nakatitig sa kanyang likuran. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang laro ay nagsimula na at hindi na siya isang simpleng katulong lamang, isa na siyang kalaban. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng maliliit na pananakot. Isang umaga, habang nagtitimpla ng kape si Diwa sa kusina, biglang pumasok si Amaris. Ay, pasensya na, sabi nito nang aksidenteng matabig ang isang takure ng bagong kulong tubig. Bumuhos ang mainit na likido sa sahig, 1 pulgada lang ang layo mula sa mga paa ni Diwa. Napatalon siya paatras. Ang init ng singaw ay dumampi sa kanyang balat. Kung hindi siya mabilis na nakakilos, siguradong napaso siya ng malubha. Mag-ingat ka kasi sa susunod, Diwa. Baka mapano ka, sabi ni Amaris. Ang tono ay nag-aalala, ngunit ang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Iyon ay isang babala. Sa gabi, sa kanyang kwarto, naintindihan ni Diwa na hindi sapat ang kanyang alaala. Kailangan niya ng talaan. Kumuha siya ng isang maliit na notebook na baon niya mula sa probinsya. Sa unang pahina, isinulat niya ang petsa. Pagkatapos ay idinetalya niya ang lahat. Ang pagmamasid niya sa bote ng gamot, ang pagpapalit ng gatas, ang biglaang pagbuti ng kalusugan ni Sinag, at ang insidente sa kusina. Ang bawat salita na isinulat niya ay tila isang sandata. Ang notebook na yon ang naging kanyang tanging kakampi sa gitna ng pag-iisa. Nasa loob ng kanyang malawak na silid-aklatan si Kael, pilit na itinuon ang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang imahe ng kanyang anak na mahimbing na natutulog pagkatapos uminom ng gatas ay nagbigay sa kanya ng panandaliang saya. Ngunit bakit tila may tensyon pa rin sa bahay? Bumukas ang pinto at pumasok si Amaris. May dalang isang tasa ng tsa. Ngumiti ito, ngunit kitang-kita ni Kael ang pagod sa mga mata nito. Mahal, napapansin ko lang, si Diwa,
Panimula nito, ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Parang hindi siya masaya dito. Lagi siyang nakatingin sa akin na para bang may ginawa akong masama. At kanina, sa kusina, halos na aksidente siya. Masyado yata siyang nag-iisip. Sumandal si Kael sa kanyang upuan at napabuntong hininga. What do you mean? I don't know. Baka masyado siyang na-overwhelm sa trabaho o baka gusto niyang makuha ang atensyon mo. Dahan-dahang sabi ni Amaris, hinahayaan ang mga salita na lumubog sa isip ni Kael. Alam mo na, baka iniisip niyang kung magpapakitang gilas siya, mas mapapalapit siya sa'yo. I'm just worried for her. At para na rin kay Sinag. Hindi umimik si Kael. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay drama sa pagitan ng mga kasambahay. Pagod na siya. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. I'll observe her. Iyon na lang ang naisagot niya. Just try to be patient with her, okay? Umalis si Amaris na may hitsura ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit sa isip ni Kael, naitanim na ang binhi ng pagdududa. Si Diwa ba ay isang biktima? O isang taong gutom sa atensyon na gumagawa ng gulo? Kinabukasan, habang nag-aalis ng alikabok sa isang pasilyo, narinig ni Diwa ang boses ni Amaris mula sa loob ng nakabukas na pinto ng isa sa mga guest rooms. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matigas at nag-uutos. I want it done as soon as possible, attorney. Sabi ni Amaris, make sure the provisions are clear. In case of an accident involving me and my husband, no, scratch that, just my husband and his son, I should be the sole beneficiary. Walang pwedeng humabol. Siguraduhin mong ironclad yan. Napatigil sa paggalaw si Diwa, ang hawak na pamunas ay nanigas sa kanyang kamay. Didiwa at anak niya, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapahina kay Sinag. Ito ay isang plano para sa pagpatay at pagkamkam ng lahat. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang huwag lumikha ng kahit anong ingay. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang isulat ito. Nang makarating siya sa isang mas liblib na bahagi ng mansyon, isang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Lino. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para mangilabot si Diwa. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na hinawakan ni Lino ang kanyang braso. Mahigpit, masakit. Nakikinig ka sa hindi mo dapat marinig, sabi nito. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Yumuko ito ng kaunti. Ang muka ay malapit sa kanya. Matalino ka, Diwa. Pero minsan, ang sobrang talino, nakamamatay. Binitiwan niya ito ng may puwersa, sapat para halos matumba si Diwa. Umalis ka na habang may oras pa. Pagkasabi niyon, tumalikod si Lino at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Iniwan si Diwa sa pasilyo, nanginginig, nasasaktan, at ngayon ay lubos ng nakakaalam na ang kanyang buhay ay nasa panganib din. Ang mga salita ni Lino ay tumatak sa isip ni Diwa na parang isang babala ng kamatayan. Umalis ka na habang may oras pa. Sa buong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang malamig na titig ng Chuper at naririnig ang banta sa boses nito. Ang takot ay isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Gusto niyang sumuko, gusto niyang tumakbo, umuwi sa probinsya at kalimutan ang lahat. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang mukha ni Sinag, ang walang buhay nitong mga mata na unti-unting nagkakaroon ng kislap sa tuwing ipinapalit niya ang bote ng gatas. Naaalala niya ang pag-uusap ni Amaris at ng abogado tungkol sa Didiwa. Hindi niya kayang talikuran ng isang inosenteng bata. Kung aalis siya, para na rin niyang hinatulan ng kamatayan si Sinag. Ang takot
ay pinalitan ng determinasyon. Kung gusto nilang maglaro, kailangan niyang maging mas matalino. Kinabukasan, isang perpektong pagkakataon ang dumating. Narinig niyang nag-uusap sina Kael at Amaris sa agahan. May isang importanteng dinner meeting silang pupuntahan sa Maynila at gabi na sila makakauwi. Ihahanda ko na lang ang gatas ni Sinag para sa buong araw at ipaiinom na lang sa mayordoma, sabi ni Amaris. Ngumiti si Diwa sa kanyang isipan. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Nang makaalis na ang mag-asawa, pati na si Lino na siyang nagmamaneho, ang mansyon ay naging mas tahimik. Ginawa ni Diwa ang kanyang mga gawain nang mas mabilis kaysa karaniwan. Tiniyak niya na abala ang mayordoma at ang iba pang kasambahay sa ibang bahagi ng bahay. Ang kanyang target, ang silid-aklatan ni Amaris. Isang maliit na opisina na katabi ng master's bedroom na laging nakakandado. Ngunit napansin niyang iniiwan ni Amaris ang susi sa ilalim ng isang paso malapit sa pinto. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ito. Bago pumasok, huminga siya ng malalim. Panginoon, kayo na po ang bahala. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling pabango ni Amaris ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay malinis at organisado, masyadong organisado. Walang kahit isang papel na wala sa lugar. Sinimulan niyang maghanap. Binuksan niya ang mga drawer ng eleganteng mesa. Puro mga resibo mula sa mga designer boutique, mga magazine at mga walang kwentang papeles. Tiningnan niya ang orasan. 5 minuto na ang lumipas. Nagsimula siyang mataranta. Saan niya itinago ang mga importanteng dokumento? Inilibot niya ang kanyang mga mata sa buong silid. Hinahanap ang kahit anong kakaiba. Napansin niya ang isang malaking bookshelf. Puro mga librong pampanitikan na mukhang hindi pa nabubuklat. Ngunit may isang hilera ng mga libro na puro tungkol sa batas at pamana. Kakaiba. Hinila niya ang isa, walang nangyari. Hinila niya ang isa pa. Bigla, isang mahinang click ang kanyang narinig. Isang bahagi ng bookshelf ang bahagyang umusog, nagbubunyag ng isang nakatagong kompartimento sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, may isang itim na folder. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang una niyang nakita ay isang birth certificate. Pangalan? Amaris Reyes Castillo. Ngunit ang pangalan ng ina ay iba sa alam niyang pangalan ng ina ni Amaris. At ang mas nakakagulat, ang petsa ng kapanganakan nito ay halos kapareho ng kay Liwayway del Mundo, ang yumaong asawa ni Kael. Sa ilalim noon, may isa pang dokumento, isang kopya ng kasalukuyang last will and testament ni Kael. Malinaw na nakasaad doon na kung may mangyari sa kanya, ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta kay Sinag at si Amaris ay tatanggap lamang ng buwanang allowance bilang tagapag-alaga. Ngunit ang kasunod na papel ang nagpatigil sa paghinga ni Diwa. Ito ay isang draft. Isang bagong didiwa na hindi pa napipirmahan. Ang draft na narinig niyang pinag-uusapan nila ng abogado. Malinaw na nakasulat. In the unfortunate event of my demise, followed by the demise of my son, Sinag del Mundo, for any reason whatsoever, all assets, properties, and shares shall be transferred in full to my beloved wife, Amaris Castillo. Diyos ko, bulong ni Diwa sa sarili. Ito ang patunay. Ang motibo. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuhanan niya ng litrato ang bawat pahina. Ang birth certificate, ang lumang didiwa, at ang nakakakilabot na draft. Bawat kuha ng kamera ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Nang matapos, maingat niyang ibinalik ang lahat sa folder, isinara ang sikretong kompartimento, at ibinalik ang mga libro sa dati nilang ayos. Paglabas niya ng silid, ikinandado niya ito at ibinalik ang susi.
sa ilalim ng paso. Walang sino man ang makakapagsabi na may pumasok doon. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng paparating na sasakyan. Napatingin siya sa bintana. Ang itim na Mercedes ni Kael. Bumalik sila. Bumalik sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nataranta si Diwa. Saan siya magtatago? Ang pasilyo ay mahaba at walang mapagtataguan. Narinig na niya ang pagbukas ng pangunahing pinto at ang mga boses ni Kael at Amaris. Wala siyang pagpipilian. Mabilis siyang pumasok sa pinakamalapit na pinto, isang maliit na silid para sa mga linen, at isinara ito ng dahan-dahan. Nag-iiwan lamang ng isang napakaliit na siwang, sapat para makita ang pasilyo. Ang kanyang puso ay halos bumasag sa kanyang dibdib. Nahuli ba siya? Nakatago sa loob ng masikip at amoy detergent na silid ng mga linen. Pinipigil ni Diwa ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa kaysa sa mga boses ni Kael at Amaris na naririnig niya mula sa pasilyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating bumalik agad. Ang sabi mo ay tapos na ang meeting? Narinig niyang reklamo ni Amaris. May naiwan akong dokumento, Amaris. Napaka-importante. Babalikan ko lang sa opisina. Sagot ni Kael. Ang boses ay pagod. Narinig ni Diwa ang mga yabag ni Kael na papalayo, patungo sa kanyang silid-aklatan. Ngunit si Amaris, na natili sa pasilyo, mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita siya ni Diwa. Nakatayo ito roon. Ang kanyang perpektong muka ay nakakunot sa inis. Lumingalinga ito sa paligid na para bang may hinahanap o pinakikiramdaman. Pagkatapos, isang kakaibang kilos ang ginawa nito na nagpatigil sa paghinga ni Diwa. Mula sa kanyang mamahaling handbag, may kinuha si Amaris na isang maliit, itim na flash drive. Muli itong tumingin sa paligid, tinitiyak na walang sinuman, lalo na si Kael, ang nakakakita. Naglakad ito papunta sa isang antigong mesa sa gilid ng pasilyo. Sa ibabaw nito ay may ilang makakapal na libro na nagsisilbing palamuti. Kinuha nito ang isa, isang libro na may leather na pabalat, at ipinasok ang flash drive sa pagitan ng mga pahina nito. Maingat niyang ibinalik ang libro sa dati nitong pwesto, isang perpektong taguan. Ilang sandali pa, lumabas na si Kael mula sa opisina. Let's go. I'll just check on Sinag for a second. Nang marinig niyang papalayo na ang mga yabag ng mag-asawa, naghintay pa si Diwa ng isang buong minuto bago siya nangahas na lumabas. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bakit kailangang itago ang isang simpleng flash drive? Ano ang laman nito na hindi pwedeng makita kahit ng sarili niyang asawa? Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang libro. At nandoon nga, sa pagitan ng mga pahina, ang maliit na itim na bagay. Kinuha niya ito at mabilis na itinago sa kanyang bulsa. Kinagabihan, hindi na nakapaghintay si Diwa. Pagkatapos ng kanyang mga gawain nang ang buong bahay ay payapa na, isinara niya ang pinto ng kanyang maliit na silid at nilock ito. Inilabas niya ang isang luma at mabagal na laptop na tanging yaman niya. Habang hinihintay itong mag-boot, halos marinig niya ang sariling paglunok. Nanginginig niyang isinaksak ang flash drive. Isang folder lang ang laman nito. Binuksan niya. Sa loob, may isang video file. My insurance. Iyon ang pangalan ng file. Nag-double-click siya. Ang video ay medyo madilim at magalaw. Tila kinunan sa loob ng isang sasakyan sa gabi. Nakaupo si Amaris sa passenger seat habang si Lino ang nagmamaneho. Mukhang pagod sila. Ngunit may isang kakaibang ngiti sa mga labi ni Amaris. Isang ngiti ng tagumpay. Malapit na, Lino.
Malapit na nating makuha ang lahat, sabi ni Amaris sa video. Ang boses ay malinaw. Paano kung, paano kung may makaalam? Tanong ni Lino. Baka sangka ba sa boses? Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Amaris. Isang tawang nagpanginig sa kaluluwa ni Diwa. Sino? Si Kael. Masyado siyang bulag sa pagdadalamhati niya para makita ang katotohanan. At si Liwayway, wala na siya para magsalita. Huminto ito at lumingon sa kamera o sa kung sino mang nagre-record. Ngumiti ito ng mas malapad. Alam mo, minsan iniisip ko, maswerte pa rin si Liwayway dahil kung hindi siya na aksidente, baka mas malala pa ang ginawa ko sa kanya. Siya ang sagabal. Ako ang dapat mapangasawa ni Kael. Ako ang dapat nasa posisyon niya. Kaya, humilig si Amaris papalapit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasamaan. Kaya tinapos ko na ang kwento ni Liwayway. Isang maliit na problema lang sa preno. Isang malaking aksidente. Ganon ng kadali. Binitawan ni Diwa ang laptop. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nasa bibig. Pinipigilan ang isang sigaw ng purong lagim. Hindi ito isang simpleng plano. Hindi ito tungkol sa pera lang. Ito ay pagpatay. Si Amaris ay isang mamamatay tao. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay blangko sa sobrang pagkabigla. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang pekeng birth certificate, ang pagkadesperada nitong palitan ang didiwa, ang pagpapahina kay Sinag. Si Amaris ay isang halimaw na nagbabalat kayo. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hindi niya narinig ang papalapit na mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Bigla, ang pinto ng kanyang silid ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Amaris. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakita nito ang laptop sa sahig na nagpe-play pa rin ng huling segundo ng video. Nakita nito ang sindak sa mukha ni Diwa. Sa isang iglap, alam na nito ang lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Bago nagsalita si Amaris, ang boses ay kasing talim ng isang patalim. Ano ang pinapanood mo? Pakitao. Sa isang iglap, ang takot ni Diwa ay napalitan ng adrenaline. Bago pa man makakilos si Amaris, mabilis na dinampot ni Diwa ang flash drive mula sa laptop. Isinara niya ang kanyang palad sa paligid nito. Ang matigas na plastic ay parang isang bato sa kanyang kamay. Ang kanyang tanging sandata. Akin na yan, sigaw ni Amaris. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Diwa, mula sa isang babaeng mukhang mahinhin, sumugod ito. Naitulak ni Diwa ang isang maliit na upuan sa daraanan ni Amaris, sapat para matisod ito at bigyan siya ng ilang segundo. Tumakbo siya papalabas ng kwarto, pababa sa pasilyo, ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Wala siyang plano. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo, ang ilayo, ang ebidensya. Lino! Lino, tulungan mo ako. Habulin mo siya. Narinig niyang isinisigaw ni Amaris sa likuran niya. Ang mansyon na dating napakalaki ay biglang naging isang masikip na kulungan. Bawat pasilyo ay tila walang katapusan. Saan siya pupunta? Ang pangunahing pinto ay masyadong malayo. Pumasok siya sa kusina. Umaasang may ibang daan palabas. Ngunit bago pa niya marating ang pinto sa likod, isang anino ang humarang sa kanya. Si Lino. Nakatayo ito roon, ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Hinaharangan ang kanyang tanging daan para makatakas. Napapaligiran na siya. Dahan-dahan, pumasok si Amaris sa kusina. Ang paghinga ay mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado na. Isang nakakakilabot na kalmadong nagbabadya ng panganib. Ibigay mo sa akin ang flash drive, Diwa. Utos nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Umiling si Diwa, umatras hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader.
Hindi. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Ma'am Liwayway. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Amaris. Kung ganoon, mas lalong wala kang pagpipilian. Sumenyas ito kay Lino. Sumugod ang lalaki. Itinulak ni Diwa ang isang cart ng mga gulay, ngunit madali lang itong inihawi ni Lino. Nahawakan nito ang kanyang mga braso. Nagpumigla si Diwa, sinipa, kinagat, ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Sa gitna ng kaguluhan, naipit ang kanyang kamay. Napilitan siyang buksan ang kanyang palad. Nahulog ang flash drive sa sahig at gumulong sa ilalim ng isang mesa. Kunin mo! Utos ni Amaris. Habang hawak siya ni Lino, walang magawa si Diwa kundi panoorin si Amaris na lumuhod at kunin ang ebidensya. Tumayo ito. Hawak ang maliit na itim na bagay. Ipinakita nito yon kay Diwa, isang mapanuyang na ngiti ang nakapaskil sa mukha. Sayang, matalino ka sana, sabi nito. Binitiwan siya ni Lino at itinulak. Bumagsak si Diwa sa sahig. Ang kanyang pag-asa, kasamang bumagsak. Tapos na, talo na siya. Ngunit hindi pa tapos si Amaris. Papasok na si Kael sa mansyon pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang tanging gusto niya ay ang mayakap ang kanyang anak at magpahinga. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Amaris, umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigo. Kael! Oh Kael! Salamat at dumating ka na! Sabi nito, tumakbo at yumakap sa kanya. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan si Sinag? Sunod-sunod na tanong ni Kael, ang puso ay nagsimulang kabahan. Nasa nursery siya, ligtas pero Kael... Humikbi ito. Ang kwintas na bigay sa akin ni Mommy, nawawala. Kumunot ang noo ni Kael. Ano? Baka naman kung saan mo lang nailagay. Umiling si Amaris. Hindi. Sigurado akong nasa vanity table ko lang yon kaninang umaga. At nakita kong pumasok si Diwa sa kwarto natin kanina. Hindi ko lang pinansin dahil akala ko ay maglilinis lang siya. Ang mga salita ay maingat na pinili, puno ng pag-aalinlangan. Hindi magagawa ni Diwa yon. Mabilis na sagot ni Kael. Ngunit ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Amaris ilang araw na ang nakalipas ay nagsimulang tumubo. Gusto ko ring isipin yan, Kael. Maniwala ka sa akin. Ayokong maniwala. Umiiyak na sabi ni Amaris. Pero, sino pa? Tayo lang naman ang nandito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Para lang mapanatag ang loob ko, Kyle. Please, pwede ba nating tingnan ang mga gamit niya? Para lang mapatunayan na mali ako. Please. Nag-atubili si Kyle, ngunit ang pag-iyak ng kanyang asawa ay nakakahawa. Sige, pero kung wala doon, hihingi tayo ng tawad sa kanya. Nasa kwarto niya si Diwa. Nakaupo sa gilid ng kama. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala. Kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Nakuha na nila ang ebidensya. Wala na siyang laban. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Kael. At sa likod niya si Amaris na may mga matapang namumugto. Diwa, nagsalita si Kael. Ang boses ay mabigat. Nawawala ang kwintas ni Amaris. Ang sabi niya ay, hindi po ako ang kumuha. Putol ni Diwa. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Tumingin siya kay Amaris. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Isang patibong. Para lang matapos na to, Diwa. Pasensya na, sabi ni Kael, at nagsimula siyang maghalughog. Binuksan niya ang maliit na aparador. Huwag dyan, Kael. Malumanay na sabi ni Amaris. Tingnan mo sa bag niya. Doon sa bag na lagi niyang dala pag-alis. Lumapit si Kael sa maliit na bag na nakasabit sa likod ng pinto. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng ilang damit at ng notebook ni Diwa, may isang bagay na kumikinang.
Dahan-dahan itong inilabas ni Kael, isang kwintas na diamante. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng silid, isang magandang bagay na sumisimbolo sa isang napakapangit na kasinungalingan. Itinaas ito ni Kael, ipinakita kay Diwa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang ekspresyon sa kanyang mukha, isang halo ng pagkabigla, sakit, at matinding pagkadismaya. Tumingin si Diwa mula sa kwintas patungo sa mukha ni Kael. Ito na ang katapusan. Ang patibong ay perpektong isinagawa. Hindi kita pinalaki para maging magnanakaw, sabi ni Kael. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Diwa. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hawak ni Kael ang kumikinang na kwintas sa kanyang palad. Ito ay malamig, matigas, at kasing bigat ng pagkabigo na nararamdaman niya ngayon sa kanyang puso. Tinitigan niya si Diwa, naghahanap ng kahit anong senyales. Isang pag-iyak, isang pagtanggi, isang pagsisisi. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang blangko sa pagkabigla na dahan-dahang napalitan ng isang malalim na sakit. Isang bahagi sa loob niya ang sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Ito ang babaeng nag-alaga sa kanyang anak. Ang babaeng nagbalik ng kislap sa mga mata ni Sinag. Hindi siya magnanakaw, hindi siya ganoong klase ng tao. Ngunit ang ebidensya ay nasa kanyang kamay. Ang umiiyak na si Amaris ay nasa kanyang tabi. Ang mga babala nito tungkol sa paggugutom ni Diwa sa atensyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Siguro ay nagkamali siya ng pagkilatis. Siguro ang lahat ng kabaitang ipinakita nito ay isang palabas lamang. Ang isiping iyon ay mas masakit kaysa sa pagnanakaw mismo. Ito ay isang pagtataksil sa tiwala. Sir Kael, maniwala po kayo. Hindi po totoo yan. Nagsimulang magsalita si Diwa. Ang boses ay basag. Tama na, Diwa. Putol ni Kael. Ang boses ay walang emosyon. Isang pader na itinayo niya para protektahan ang sarili mula sa karagdagang sakit. Kael, hayaan mo na. Malumanay na sabi ni Amaris, hinahawakan ng kanyang braso. Baka kailangan lang talaga niya ng pera. Huwag na nating palakihin. Ibalik na lang niya at kalimutan na natin. Ang boses nito ay puno ng pag-unawa. Isang perpektong pagganap ng isang maawaing biktima. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lang nagpatigas sa puso ni Kael. Hindi ko palalagpasin ang ganito. Humarap siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ayusin mo ang mga gamit mo. Umalis ka bukas na bukas ng umaga. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Bawat salita ay isang parusa. Hindi lang para kay Diwa, kundi para na rin sa kanyang sarili. Tumalikod siya at umalis, tila si Amaris. Hindi na muling lumingon. Hindi niya kayang makita ang mukha ng babaeng pinagkatiwalaan niya at, sa huli, ay sumira sa tiwalang iyon. Naiwan si Diwa na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga salita ni Kael ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita. Napaluhod siya sa sahig at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Nabigo siya. Hindi niya lang nabigong protektahan ang sarili. Nabigo siyang protektahan si Sinag. Sa pag-alis niya, sino na ang magpapalit ng gatas? Sino na ang sisigurado sa kaligtasan ng bata? Ibinabalik niya ang anghel sa kamay ng mga demonyo. Paano na ang pamilya niya sa probinsya? Ipinangako niya sa kanila ang isang magandang buhay. Ngayon, uuwi siyang bigo at mas masahol pa. May tatak ng isang magnanakaw. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay nawala sa isang iglap dahil sa isang perpektong patibong. Nanalo si Amaris.
nanalo ang kasamaan. Samamantala, sa veranda, tahimik na nakatayo sina Amaris at Lino, nakatanaw sa madilim na hardin. Inilabas ni Amaris ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Tapos na ang problema, sabi niya. Ang boses ay puno ng kasiyahan. Ibinigay niya ito kay Lino. Itapon mo to sa lugar na hinding-hindi na makikita ng kahit sino. Tumangulang si Lino at kinuha ang flash drive. Isang simpleng kilos na sumisimbolo sa kanilang tagumpay. Ang huling piraso ng ebidensya laban sa kanila ay malapit nang maglaho magpakailanman. Pabalik sa silid. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, pinilit ni Diwa na tumayo. Kahit masakit, kailangan niyang sumunod. Kailangan niyang mag-impake. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na pag-aari niya. Ang bawat damit ay may alaala at ang bawat alaala ay isang kirot. Habang inaabot niya ang huling damit, napahawak ang kanyang kamay sa isang bagay na matigas sa ilalim ng bag, ang kanyang maliit na notebook. Kinuha niya ito at binuklat. Nandoon ang kanyang sulat kamay, isang talaan ng lahat ng kasinungalingan at kasamaan na nasaksihan niya. Isang walang silbing talaan ngayon. Isasara na sana niya ito nang may maalala siya. Isang bagay na ginawa niya dahil sa matinding kaba at pag-iingat noong araw na nakuha niya ang flash drive. Isang bagay na ginawa niya bago pa man maganap ang gulo. Mabilis niyang kinuha ang pitaka. Sa likod ng nag-iisang larawan ng kanyang pamilya, may nakadikit na tape. Dahan-dahan niyang tinanggal ito. At doon, nakakabit, ay isang bagay na maliit at itim. Isang micro SD card. Bago niya sinubukang buksan ang video sa kanyang laptop, kinopya niya muna ang file. Isang kopya. Ang kanyang sariling insurance. Tinitigan niya ang maliit na memory card sa kanyang palad. Pagkatapos ay tiningnan niya ang larawan ng kanyang pamilya, ang inspirasyon niya. Pagkatapos ay ang notebook, ang talaan ng katotohanan, ang apoy sa kanyang puso na akala niya'y tuluyan ng namatay ay biglang nagkaroon ng isang maliit na baga. Isang napakaliit, ngunit nagliliyab na baga ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa siya tapos. Hindi natulog si Diwa ng gabing iyon. Sa halip na mag-impake para sa kanyang pag-alis, ginugol niya ang oras sa paghahanda para sa huling laban. Ang bawat pahina ng kanyang notebook ay nirepaso niya. Ang mga litrato ng pekeng dokumento sa kanyang cellphone ay inayos niya. At ang pinakaimportante sa lahat, ang micro SD card ay inilagay niya sa loob ng isang luma at mumurahing telepono. Handa ng gamitin. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may dalang kakaibang katahimikan. Sa dining hall, si Kael ay tahimik na nagkakape. Ang isip ay malayo. Si Amaris naman, na nakaupo sa tapat niya, ay may isang ngiti ng tagumpay na pilit itinatago. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Isa na lang problema ang kailangan niyang hintaying umalis. Ngunit ang problemang iyon ay hindi umalis. Sakto 6:00 ng umaga, habang papalabas si Kael ng mansyon para pumasok sa opisina, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Diwa. Dala niya ang kanyang maliit na bag na para bang handa na siyang umalis. Ngunit sa halip na yumuko at magpaalam, tinitigan niya si Kael ng diretso sa mga mata. "Sir Kael," sabi niya. Ang boses ay kalmado. Isang kakaibang kalmadong ipinanganak mula sa kawalan ng anumang bagay na maaaring mawala pa. "Diwa, sinabi ko na sa'yo." Nagsimulang magsalita si Kael, ang boses ay iritado at pagod. "Alam ko po," putol ni Diwa. "Aalis na po ako. Pero bago po ako umalis, may hihilingin lang po sana ako sa inyo." Kumunot ang noo ni Kael. 5 minuto. Bigyan niyo po ako ng 5 minuto ng oras ninyo. Pakinggan niyo po ang sasabihin ko. Pagkatapos po noon,
Kung hindi pa rin kayo maniniwala, aalis po ako ng tahimik at hindi na kailanman magpapakita sa inyo. Tumingin si Kael sa babaeng nasa harapan niya. Wala na ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang nakikita niya ay isang desperadong katapangan. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang tinig na nagsasabing, pakinggan niya ito. Sakto namang lumabas si Amaris. Kael, mahal, may problema ba? Tanong nito. Ang nangiti ay naglaho nang makita si Diwa. Diwa, hindi ba't dapat ay... Bigyan mo kami ng 5 minuto, Amaris, sabi ni Kael. Hindi inaalis ang tingin kay Diwa. Nagulat si Amaris, ngunit mabilis na nakabawi. Of course, mahal, pero mag-ingat ka. Baka kung ano pa ang sabihin niya para lang makapanira. Hindi pinansin ni Kael ang sinabi nito. Muli siyang humarap kay Diwa. Sa silid-aklatan, sumunod ka. Nang makapasok na sila at maisara ang pinto, humarap si Kael. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Magsalita ka. Hindi nagsayang ng oras si Diwa. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umiyak. Sa halip, inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Ano to? Tanong ni Kael. Resulta po yan ng isang laboratory test. Sagot ni Diwa. Ipinasuri ko po ang isang sample ng gatas na inihanda ni Ma'am Amaris para kay Sinag. Kung titingnan niyo po, positibo po yan sa mataas na dose ng antihistamine. Isang gamot na pampatulog na kapag ibinigay sa isang sanggol ng tuloy-tuloy, ay nakamamatay. Kinuha ni Kael ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga teknikal na salita. Histamine, chlorphenamine, high concentration, unsafe for infant use. Ang dugo sa kanyang mukha ay nawala. Napatingin siya kay Diwa. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na posibilidad. Ang pagbuti ng kalusugan ni Sinag sa tuwing si Diwa ang nag-aalaga. Ang pagiging partikular ni Amaris sa paghahanda ng gatas. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Paano mo to nakuha? Tanong ni Kael. Ang boses ay halos isang bulong. Dahil matagal ko na po siyang pinaghihinalaan, sir. Sabi ni Diwa. Ang boses ay nag-obretawa ng lakas. At hindi lang po yan ang ginagawa niya. Inilabas ni Diwa ang kanyang maliit na notebook at ang cellphone. Nandito po lahat, sir. Ang mga litrato ng pekeng dokumento. Ang plano niya sa inyong Diwa. Ngunit bago pa man niya maipakita ang lahat, naramdaman ni Diwa na may nagbago. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Kael. Ang pader na itinayo nito ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Habang nakatingin sa mga papel, palihim na kinuha ni Kael ang kanyang sariling telepono sa ilalim ng mesa. Nagdial siya ng isang numero. Ang numero ng pinuno ng kanyang security team, isang dating koronel ng pulisya. Itinapat niya ang telepono sa kanyang bibig. Renato, bulong niya. Tinitiyak na hindi maririnig ni Diwa. Kailangan ko kayo dito sa mansyon. Ngayon din, dalhin mo ang mga tauhan mo at tawagan mo ang mga pulis. Code Red. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon, ngunit sa loob, ang kanyang mundo ay gumuho. Itinuro niya ang upuan. 5 minuto, Diwa. Patunayan mo. Umupo si Diwa sa silyang itinuro ni Kael. Habang nakaupo, pinipigilan ni Kael ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Diwa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang sampal sa kanyang pagiging bulag. Nagsimula po ang lahat sa pagtataka ko kung bakit laging matamlay si Sinag. Panimula ni Diwa. Mula roon, inilahad niya ang lahat. Kalmado, organisado at detalyado. Ipinakita niya ang kanyang notebook kung saan nakasulat ang bawat insidente. Ipinakita niya ang mga litrato sa kanyang cellphone
ang pekeng birth certificate, ang dalawang bersyon ng didiwa. Habang tinitingnan ni Kael ang mga larawan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang draft ng didiwa. Ang mga salitang nagbibigay ng lahat kay Amaris, kapag aksidenteng nawala siya at ang kanyang anak, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito ay isang plano, isang death warrant. At ang pinakamatindi po sa lahat, sabi ni Diwa, ang boses ay bahagyang nanginig. Sa unang pagkakataon, inilabas niya ang mumurahing telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Amaris ay pumuno sa tahimik na silid-aklatan. Malinaw, mapagmataas, walang pagsisisi. Ako ang dapat mapangasawa ni Kael. Ako ang dapat nasa posisyon niya. Kaya tinapos ko na ang kwento ni Liwayway. Isang maliit na problema lang sa preno, isang malaking aksidente. Ganon ng kadali. Sa pagrinig ng pangalan ni Liwayway, sa pag-amin sa krimen, isang bagay sa loob ni Kael ang nabasag. Ang sakit ng pagkawala, na akala niya ay unti-unti nang naghihilom, ay bumalik ng may kasamang nag-aapoy na galit. Hindi ito aksidente. Pinatay nila ang kanyang asawa. Pinatay nila ang ina ng kanyang anak. At ang babaeng gumawa nito ay ang babaeng pinatulog niya sa kanyang tabi. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. Ang katahimikan ay nabasag ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Amaris, isang pilit na ngiti ang nasa labi. Mahal, tapos na ba ang 5 minuto? Nag-aalala na ako. Natigilan siya. Nakita niya ang itsura sa mukha ni Kael. Isang itsurang hindi pa niya nakikita kailanman. Isang itsura ng purong pagkamuhi. Nakita niya ang telepono sa mesa na nagpapakita ng kanyang mukha sa video. Sa isang iglap, alam na niya. Tapos na ang laro. Ano yan? Tanong ni Amaris, ang boses ay nagsimulang magpanik. Kael, huwag kang maniniwala sa kanya. Inedit niya yan. Sinisiraan niya ako dahil tinanggal mo siya. Sa likod niya, pumasok si Lino. Ang muka ay alerto. Napansin din niya ang tensyon. Handa siyang kumilos. Ngunit si Kael ay hindi na ang lalaking pagod at nagdadalamhati. Ang lalaking nakatayo ngayon ay isang leon na ginising mula sa pagkakatulog. Manloloko, sabi ni Kael. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Mamamatay tao. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Amaris. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging isang maskara ng galit at desperasyon. Oo, ako nga. At ano na ngayon? Sigaw niya. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Hindi sa kapatid kong palaging bida, palaging maswerte, palaging minamahal. Sumugod siya, hindi kay Kael, kundi kay Diwa. Sinusubukang agawin ang telepono, ang huling ebidensya. Akin na yan, mga agaw. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Kael. Ang pagkakahawak nito ay bakal. Huwag na huwag mong sasaktan ang babaeng nagligtas sa anak ko mula sa'yo. Lino, sigaw ni Amaris, gawin mo ang dapat mong gawin. Sumugod si Lino. Ang target ay ang mesa, ang telepono. Ngunit bago pa siya makalapit, ang mga pinto ng silid-aklatan ay bumukas ng malakas. Pumasok ang security team ni Kael, mga lalaking may matitipunong katawan at seryosong mukha, sa pangunguna ni Renato. Kasunod nila, ang ilang unipormadong pulis. Napatigil sina Amaris at Lino. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng purong pagkabigla. Hindi maaari. Bulong ni Amaris. Lumapit ang mga pulis. Amaris Castillo, Lino Pascual. Inaaresto kayo sa salang attempted murder, falsification of documents at sa suspisyon sa pagkamatay ni Liwayway del Mundo. Nagpumiglas si Amaris habang pinupusasan. Ang kanyang ganda ay napalitan ng kabaliwan. Hindi!
Bitawan niyo ako. Kael, mahal ko. Huwag mong hayaan to. Kasalanan niya to. Kasalanan ng katulong na yan. Si Lino ay hindi na lumaban pa. Tumayo lang siya roon, ang kanyang mukha ay isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Hinila na sila palabas. Habang dumadaan si Amaris sa tapat ni Kael, tumigil ito. Magsisisi ka, Kael. Magsisisi kayong lahat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At ikaw, mamalasin ka habang buhay. Hindi sumagot si Diwa. Tinitigan lang niya ang babaeng muntik ng sumira sa napakaraming buhay. Wala siyang naramdamang galit o tagumpay. Tanging awa. Nang mailabas na sila at ang silid ay muling tumahimik, naiwan silang tatlo, si Kael, si Diwa, at ang katotohanang nakalatag sa kanilang pagitan. Lumapit si Kael kay Diwa. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Diwa dati. Isang malalim, masakit na pagsisisi. Tumingin siya sa babaeng pinagbintangan niya, sa babaeng pinalayas niya. Diwa, patawarin mo ako. Ang mga salitang patawarin mo ako ay nanatiling nakalutang sa hangin ng silid-aklatan. Tinitigan ni Diwa si Kael, ang makapangyarihang si Kael del Mundo, na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang mga balikat ay muling bumagsak, hindi dahil sa pagdadalamhati, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan at pagsisisi. Hindi agad nakasagot si Diwa. Sa loob ng ilang araw, ang tanging gusto niya ay ang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon na naririnig na niya, wala siyang naramdamang galak. Tanging isang malalim na pagkaunawa sa sakit na pareho nilang pinagdaanan. Wala po kayong kasalanan. Sir, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay mahina. Nabulag po tayong lahat sa kabaitan na ipinakita niya. Umiling si Kael. Hindi, Diwa. Ako ang may kasalanan. Dapat nakita ko. Dapat naramdaman ko. Ngunit pinili kong maging bulag. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Sa hardin, kung saan madalas maglaro si Liwayway. Masyado akong nasaktan sa pagkawala ni Liwayway, kaya hinayaan kong pumasok ang isang ahas sa pamamahay ko. At halos mapahamak ang anak ko dahil doon. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sinag ang nagpabago sa kapaligiran. Nawala ang bigat sa pagitan nila, napalitan ng isang pinagsamang pag-aalala. Nagkatinginan sila at sa isang hindi sinasabi na kasunduan, sabay silang naglakad palabas ng silid-aklatan at patungo sa nursery. Pagbukas nila ng pinto, isang payapang eksena ang sumalubong sa kanila. Si Sinag, na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna, ay nagbago na. Ang kanyang pisngi ay mas mabilog na ngayon. Ang kanyang balat ay may kulay na, at ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Siya ang simbolo ng pag-asang nanatili sa gitna ng lahat ng kadiliman. Tumayo sila sa tabi ng kuna, magkatabi, tahimik na pinagmamasdan ang bata. Iniligtas mo siya, bulong ni Kael, puno ng emosyon. Iniligtas mo ang buhay niya. Paano? Paano kita mababayaran? Humarap si Diwa sa kanya. Sir, hindi ko po ginawa yon para sa bayad. Ginawa ko po yon dahil... Natigilan siya. Hinahanap ang tamang salita. Dahil mahal ko po si Sinag. Ang simpleng pag-amin na yon ay tumama kay Kael ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Isang katulong, isang estranghero, ang nagmahal sa kanyang anak nang higit pa sa babaeng pinili niyang maging ina nito. Ang utang na loob niya kay Diwa ay hindi na mababayaran ng pera kailanman. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Kael. Ang boses ay seryoso. Kael, ang pangalan ko ay Kael. Tumingin siya kay Diwa at sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang amo sa isang empleyado. Tiningnan niya siya bilang isang tao, isang babaeng may pambihirang tapang at kabutihan ng puso. Diwa, alam kong sobra-sobra na ang hinihiling ko.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ng lahat ng sakit na idinulot ko. Pero, kailangan kong hilingin. Huminga siya ng malalim. Please, stay. Huwag kang umalis. Nagulat si Diwa. Po, pero hindi bilang katulong. Mabilis na paglilinaw ni Kael. Stay as Sinag's guardian, his protector. Napatunayan mo na mas may karapatan ka sa posisyong yan kaysa kahit kanino. Maging bahagi ka ng pamilya namin, Diwa. Please, kailangan ka namin. Kailangan ka ni Sinag. Ang alok na iyon ay isang bagay na hindi kailanman pinangarap ni Diwa. Ang maging bahagi ng isang mundong dati ay pinagmamasdan lang niya mula sa malayo. Tumingin siya kay Kael, pagkatapos ay kay Sinag na mahimbing na natutulog. Dito, sa mansyon na ito na minsang naging kulungan niya, nahanap niya ang isang layunin. Dito, sa tabi ng batang ito, nahanap niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya inaasahan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmula sa puso. Isang ngiting nagpapahiwatig ng pagpapatawad at pagtanggap. Dahan-dahan, tumango siya. Sige po, Kael. Sa sagot na yon, isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Kael. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang tunay na sinag ng pag-asa. Ang Villa Esmeralda, na binalot ng dilim at kasinungalingan, ay nagsisimula nang makakita ng isang bagong liwayway, isang bagong umaga. Lumipas ang ilang buwan. Ang Villa Esmeralda, na dati isang malamig at tahimik na palasyo na puno ng mga lihim, ay nabuhayan muli. Ang mga pasilyo ay hindi na pinamamahayan ng takot, kundi ng mga alingawngaw ng halakhak, ang matinis at masayang halakhak ni Sinag. Sa ilalim ng ginintuang sinag ng hapon, sa malawak na hardin, nakalatag ang isang picnic blanket. Nakaupo roon si Kael, pinapanood ang kanyang anak na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol. Gumagapang ito sa damuhan, sinusubukang abutin ng isang makulay na bola, at sa bawat bigong pag-abot ay isang malakas na tawa ang kanyang pinakakawalan. Sa tabi niya, nakaupo si Diwa, na may hawak na isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nasa binabasa, kundi nakatuon din kay Sinag. Wala na ang uniforme ng isang katulong. Ang suot niya ay isang simpleng bestida, at ang dati laging nakayukong babae ay ngayon may isang aura ng kumpiyansa at kapayapaan. Tingnan mo siya, sabi ni Kael, ang boses ay puno ng paghanga. Kung hindi dahil sa'yo, Diwa, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ngayon. Ngumiti si Diwa. Malakas na bata si Sinag at mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal kayo, pagtatama ni Kael, at sa paraan ng pagtingin niya kay Diwa, alam niyang hindi lang si Sinag ang tinutukoy nito. Ang relasyon nila ay dahan-dahang nagbago. Mula sa isang amo at empleyado, naging magkaibigan sila na nagtutulungan sa pag-aalaga kay Sinag. Ngayon, ito ay nagiging isang bagay na mas malalim pa. Isang koneksyon na binuo mula sa mga abo ng sakit at pagtataksil, pinatatag ng respeto at pasasalamat. Diwa, muling nagsalita si Kael, mas seryoso na ngayon. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Mula sa kanyang likuran, may kinuha siyang isang sobre. Hindi ito maliit na kahon ng alahas o anumang mamahaling bagay. Isa itong simpleng business envelope. Ano po ito, Kael? Nagtatakang tanong ni Diwa. Buksan mo, sabi ni Kael na may ngiti. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga opisyal na dokumento, mga papeles ng enrollment at isang sulat na nagsasabing siya ay nabigyan ng full scholarship sa isang kilalang universidad sa Maynila. Sa kursong Business Administration, ang kursong pangarap niyang kunin bago siya huminto para tulungan ang kanyang pamilya. Napatingin siya kay Kael, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pero, paano?
Bakit sakit? Nabanggit mo sa akin noon na ito ang pangarap mo, paliwanag ni Kael. Diwa, binigyan mo ng pangalawang buhay ang anak ko. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para maging isang ama. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay ang tulungan kang abutin ang sarili mong mga pangarap. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ito bayad utang. Ito ay dahil naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Deserve mo to, Diwa. Deserve mong maging masaya. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Diwa ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong pasasalamat. Sa buong buhay niya, siya ang laging nagbibigay, ang laging nagsasakripisyo. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong gustong magbigay pabalik sa kanya. Salamat, Kael. Bulong niya. Salamat. Nanatili silang magkahawak kamay habang pinapanood ang papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas, isang magandang tanawin na nangangako ng isa na namang magandang umaga. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan, sa init ng kanilang magkadikit na mga kamay, sa mga ngiti na ipinupukol nila sa isa't isa habang pinapanood si Sinag, naroon na ang lahat ng kasagutan. Ito ay hindi pa ang katapusan ng kanilang kwento. Ito pa lang ang simula. Ang simula ng isang bagong pamilya, isang bagong pag-ibig, at isang pangako ng isang masayang bukas. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig at katapangan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa karangyaan, kundi sa isang pusong handang magsakripisyo at ipaglaban ng tama. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ni Diwa, Kael at Sinag ay simple lang. Ang pagmamahal ay isang kilos. Ito ay ang pagpili na protektahan ang isang inosente kahit na ikaw ay natatakot. Ito ay ang pagpili na magpatawad kahit na ikaw ay nasaktan. At ito ay ang pagpili na maniwala sa kabutihan kahit na ang mundo sa paligid mo ay puno ng kadiliman. Dahil sa huli, ang isang tunay na diwa o kaluluwa ay laging makakahanap ng kanyang sinag o liwanag ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Diwa. Kami po ay laging nagagalak na basahin ang inyong mga komento. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.